Tanong, bakit sinabi ng Panginoon, kailangan maisilang muli ang isang tao sa pamamagitan ng tubig at espiritu? Efeso chapter 2, verse 1 at 5. Patay ang espiritu ng tao dahil sa gawain ng kasalanan at pagsuway. Ano ang kalagayan ng tao pag may patay na espiritu? Ang tao po, kapag may patay na espiritu, mapagmataas, mapagmalaki, mapagsalita ng masama at masakit. Lalo na kung meron siyang position, possession, provision, ando ng kataasan, ang kayabangan. Ang salita po ay hindi nakikita pero napakalakas niya at kapangyarihan. Pwedeng bumuhay, pwedeng pumatay, pwedeng magpagaling, pwedeng makasugat, pwedeng makapagpalakas, pwedeng makapagpahina. Yan po ang kapangyarihan na mayroon ng salita. Ngunit ang salita po, sabi, sa pasimula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos mismo. Si Kristo po ang salita na tinatawag na Logos, ang buhay na salita, at yung pong Rema, yung kanyang pong written word, yan naman po yung nagsasalita sa tao upang magkaroon ng buhay ang kanyang salita. Kailangan pong magkaroon ng buhay ang espiritong patay. Ano pa ang kalagayan ng mga tao may patay na espiritu? Yung pong ayaw magpatawad. Tapos na, matagal na yung eksena. Pag naalala niya, nagagalit siya. Kaya hindi siya makapagpatawad kasi naghahari ang kapaitan, ang hinanakit at galit at sama ng loob. Ngunit ang nais ng Diyos magpatawad. Kasi po, sa pagpapatawad, nandyan po ang kapayapaan. Ganyan ka po kamahal ng Diyos. Magpapatawad ka po para sa iyong kapakanan. Hindi po sa kapakanan ng tao na nakagawa ng masakit sa iyo. Kung may ginawa mo siyang sobrang sama talaga at sakit na talagang walang katarungan, ipagpasa Diyos mo. Dahil siya ay Diyos na hukom, siya ay Diyos na makatarungan. Siya ang magbibigay katarungan sa mga naranasan mo. Ngunit mahalaga, magpatawad ka para sa iyong kapanatagan at kapayapaan. Kahit pinakamayamang bilyonaryo o trilyonaryo, hindi nila kayang bumili ng kapayapaan. Ipinagkakalob lang po yan ng libre ng Diyos na buhay. Kaya po, kung nais mo po talagang magkaroon ng buhay ang espiritu, pupunta ka sa salita ng Diyos. Ano pa, yung po mga anak na pinag-aaral, kinalingan ng magulang, nung makatapos, nakapagtrabaho, yung iba nakapag-ibang bansa pa, yung magulang na nagpala sa kanya, ayaw niya isali, lalo't may pamilya na siya. Tandaan niyo po, ang pagtatayo ng pamilya ay hindi pagbabawas, kundi pagdadagdag. Kailangan lang ipakita nila they are responsible enough upang ang kanilang pamilyang itinayo ay kaya nilang panindigan. Ngunit, kailangan nilang maunawaan ang kanilang magulang at pamilya ay kasama pa rin sa pamilyang itinatayo nila, maging pagpapala sila. Ang unang utos na may kasamang pangako, igalang mo ang iyong mga magulang upang ang buhay mo humaba at ikaw ay mapabuti. Yung pong mga taong nagbibisyo, alam niyo po ba na ang katawan ng tao, templo ng banal na espiritu? At ang sino mang magwasak sa katawang yan, sabi ng Diyos, wawasakin niya. Kapag po ang isang tao naglasing, mawawala siya sa katinuan. Magwawala siya, mananakit siya, yung salita niya magiging marahas, at pwedeng magkaroon ng sakit ang kanyang baga, kaya mawawasak ang kanyang katawan. Yung taong nagsisigarilyo, maluluto sa usok ang baga niya, titigas yan. Kaya po ang mangyayari sa kanya, magkakasakit din siya at mawawasak ang kanyang katawan. Yung mga nagsusugal, umaga tanghali ay na matulog, magkakasakit din siya, mawawasak ang kanyang katawan. Yung po mga nagdodroga, lumiliit ang utak niyan, magkakasakit din po siya at mawawasak ang kanyang katawan. Yung po mga malalaswa, may mga asawa na kayo, babae, lalaki, sumumpa ka sa Panginoon, yan lang ang mamahalin mo. Tandaan po, isa lang ang lasa ng babae, isa lang ang lasa ng lalaki. Kapag may tukso, tandaan mo, maganda yan sa paningin. Ngunit si Diablo ang nasa likod niyan upang wasakin ang iyong pamilya, wasakin ang iyong mga anak, wasakin ang buhay mo. Kaya po, maging matibay at matatag ka sa iyong pamilyang pinili at itinayo, na kung saan, yan po ay itinayo ng Diyos para sa kanyang kaluguran at kaluwalhatian. Ngayon, paano mabubuhay ang patay na espiritu? Pupunta ka po sa salita ng Diyos. Sasaliksikin mo ang kanyang kalooban. Kasi po, ang nakataya dito, eternity. Wala na pong balikan kapag dumating na sa hangganan. Ang transaksyon ng Diyos sa ating lahat, dito lang sa lupa. Pagdating natin sa hangganan, tapos na ang transaksyon dahil pinaglalabanan,
yung espiritong nakatira sa loob ng katawan. Ang magsisilang po sa katawan na yan, sa espiritu na yan, salita ng katotohanan, kaya pupunta ka sa salita ng Diyos. Isisilang muli sa pamamagitan ng paglilinis at pagbabagong likha ng banal na espiritu. Kaya po, salita po ng Diyos talaga ang gagawa niya. Hindi po gawain ng tao ang born again, ang new birth or spiritual rebirth. Yan po ay gawain ng Diyos na buhay upang magkaroon ng kaugnayan ang espiritu ng tao sa Diyos. Lahat ng bagay na nakikita, nasisira, nabubulok, pati tao. Ngunit yung espiritong nakatira sa loob ng katawan ng tao, yan po yung hahatulan.